Sinungaling ka. Na magkatabi kayo. Oh, pwede ibang araw yun. February napakalabo. February napakalabo. Ano napakalabo? Paano napakalabo? Ibang araw yun. Paano napakalabo? Eh yung mga kasama nyo nga nung mismong January na yun, umamin na nga sa akin. Si Ben, umamin na nga sa akin. Ikaw na lang ang hindi umaamin. Wala na nga ako aamin. Anak ko ng February kasi hindi na ako lumalabas nun. Ano? Nagkabagay sila, Carlo? Checking kayo, pre? Ganon? Pakbo! Ang-anniversary natin! Sarap! Wedding anniversary natin. Nagluluksa ako dito. Mag-isa! Ikaw diba? This is Mommy's. Wow! I have a gummy candy. Are you crying? No. No? Love you. Alam niyo mga kamatis, mga kaibigan, this is one of the hardest content na ginawa ko in the sense na mahirap siyang i-edit. I mean, yung editing process itself, like for example, yung i-compile mo, i-cut mo, i-slow down mo, lalagyan mo ng background music, that is the easiest part. The hard part is actually watching the whole situation unfold in front of you. Kasi if you are a father, if nanggaling kayo sa bad relationship, if you were cheated once upon a time in your life, you can all you can do is to empathize with Maiko. Kasi meron akong mga nakikitang mga YouTubers na sinasabi nila fake daw to, scripted daw to, bakit nakaset up yung camera. Pero look at the whole situation. Ako kasi pinanood ko lahat yun pati yung live pinanood ko, and pag-uusapan natin yan dahan-dahan. And alam mo yun, kasi meron talagang mga YouTubers dito and content creators na para lang talagang kasi hot topic tapos kung lalong-lalo na kung kilala ka na, di madali talagang kumrate ng controversy. But what we're after here is empathy. How are we going to empathize with Maiko and Patrick as well, kasi siya involved naman siya rito. And of course, I'll explain sa inyo yung science nito kasi sabi ko nga sa inyo, mas mahirap pang i-edit ito kaysa doon sa mga nag-i-insert sa akin dito sa YouTube. Okay mga lods, tingnan nyo tong picture na to. Doon muna tayo sa love language na tinatawag Kasi merong isang video dito si Maiko na sinabi niya rito na ang isang love language na is words of affirmation. Meaning to say, you just have to tell her that you love her. And that's it. Napakadali nun, pare. Sana makahanap ako ng ganung babae. Sweet nothings lang ang okay. Pero si idol mong Patrick, mukhang ang word love language niya is gift giving. And meron naman talagang ganun. Kasi from what I surmise here, mga kamatis, mga kaibigan, binili to nung asawa niya sa kanya. Kaya kita niyo yung kapit, mga lodzo, di ba? Ano yung pino-point out ko dito, mga kamads, mga kaibigan? And I will also confirm this argument. Mukhang sa kanilang dalawa, mas breadwinner si Maiko. Actually, malakas yung kita niya sa mga social media accounts niya, di ba? And si Patrick naman, siguro, hindi masyado. Well, I think it's better na si Maiko yung mag-explain nun para lang magets nyo. Yung pinambili mo pa ng bulaklak ng kabit mo, pera ko. Ka na nahiya. Basically, Bea, ako ang jowa mo. Dahil wala namang pera yung asawa ko. Dapat sinabi niyo sa akin. Lalo ka na, Patrick, at sinabi niyo sa akin kung gusto ng ganyang thrill. Tangina, hindi ko matanggap dito. Wala ka namang trabaho, wala kang pera, wala kang napoprovide sa akin. Hindi ka naman kagwapuhan, hindi ka rin matangkad. Nang babae ka pa? Sabi ko sa'yo, pag nakalimutan kong mahal kita, tapos ka Dahil pagmamahal na lang ang meron ako sa'yo. Tinatanong kita bakit? Bakit kita patatawarin? Bukod sa mahal kita, bakit kita tatanggapin sa buhay ko? O, anong ma-offer mo? Pera, hindi naman.
pogi ka, hindi rin. Ano ma-offer mo sa akin? Wala. Basically, tinanggap kita dahil mahal kita. Charity. Nagloko ka pa? Tindi mo? Hindi ako makapag-heals dahil sa'yo. So mga kamatis, mga kaibigan, siguro pag-usapan natin yung a little bit of science. Grabe kasi yung real talk ni Maiko doon. Hindi ko na kailangan magsalita kasi siya, sinabi niya na lahat eh. Well, basically sinasabi niya na walang kwenta si Patrick dahil hindi siya nagpo-provide para sa family niya. Karga niya lahat. Okay, so do what you will doon, but I'm here to explain a little bit of science. So why do we fall in love, mga kamatis, mga kaibigan? We fall in love because of the well, chemically speaking, or at least yung if brain chemistry is concerned, yung ating yung mga happy hormones na tinatawag or yung mga neurochemicals like dopamine, oxytocin, serotonin, and norepinephrine, nakalimutan ko, letter N nagsisimula yan. Anyway, this bunch of chemicals are called your happy hormones. When you see your loved one, when you see your crush, yung G ka talagang mag-shoot up yung mga happy hormones na yan. So, nakikita natin, lalong-lalo na kapag nandun pa lang kayo sa falling in love stage na tinatawag. Yung simula pa lang, yung crush pa lang, ligawan pa lang, may excitement pa eh. Pero eventually, and this is what happens in chemical reaction sa utak natin, eventually nasasana yung sarili mo na makita yung isang tao until suddenly, you're not interested anymore. Or less na yung happy hormones kapag nakikita mo yung tao kasi may mga nakikita kang hindi maganda sa kanya. So, in a scientific sense, I guess, bago ka pumasok sa isang relationship, be friends with that person first. Baka mas maganda yon. And of course, yung pangalawa naman is yung psychological aspect nito. This is one of my favorite psychological theories, yung Sternberg's theory of love, yung love triangle niya kuno. Pero it's not really love triangle yung nangyayari sa kanila yung may kabet. Hindi yon. Ibang love triangle to. So, according to Sternberg's theory, may tatlong component ang tinatawag natin na consummate love. Ito yung talagang mahal na mahal mo yung isang tao. You will give up forever to touch her. Ganon klase. So, yung three fundamental components na yun is, number one is intimacy. Alam niyo, are you intimate with this person na to? Diba? Pagka, diba, diniscuss natin yung love language na yon, yung mga gift giving, yung mga sweet nothings, I love you, eto regalo ko, ROG, yan yung intimacy na tinatawag. And sunod naman yung passion, yan, alam nyo na yan, yung kissing, necking, iyot, yan ang passion. And of course, yung number 3 is commitment. Okay, commitment meaning to say, are you willing to be faithful, and eto na lang ang iyong mamahalin sa hirap at sa ginhawa, and alam niyo na yon, di ba? Yung commitment na yan. So, etong tatlo na to, pag na-hit mo yan, ang sabi ni Sternberg, eto yung tinatawag niyang yung in love na love mo, yung consummate love na tinatawag. Pag na-hit mo yan, tatlo na yan. Usually, halimbawa if you're staying together for the kids, ano na lang yon, commitment na lang yung nag-hold dun sa love nyo. 'Di ba? At least meron pa. Kung doon naman sa kabet at saka according to Maiko, may kabet daw si Patrick. Ang nag-hold lang doon ay yung romantic love na tinatawag. And romantic love, usually nagsasubside yan. Bakit? Kasi ang habol mo lang is katawan last lang, 'di ba? Pag last, medyo natatapos yan pag nakailang ulit ka na But yung commitment, yan talaga. Matapang matagalan yan. If you commit to someone with all your heart, talagang mamahalin mo lahat sa kanya, including her flaws. Sabi nga ni John Legend, I give my all to you. Love is a pretty good topic, no? Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, ituloy natin yung storya. Okay, now, sino ba tong Bea na to? Okay, so eto ay screenshot galing kay Maiko. Pakinggan natin. Parehong picture yung sined niya sa amin ng kabit niya. Sined niya sa kabit niya, March 18. Sasabihin ko lang sa inyo kasi umami na daw yung Bea kay Maiko. Now, ang susunod siguro na step ni Maiko is to seek legal help. Nasabi ko lang sa inyo, wag kayong maglabas ng screenshot kung walang paalam dun sa kabilang
tao kasi it's illegal yung ganyan. Pero wala eh. Galit na galit si ate mo eh. Hindi naman siya papapigil. Nasabi ko nga sa inyo, do not take the law into your own hand. Dapat ang unang ginawa ni Maiko dito is nag-seek siya ng legal help dito. Kasi doon na talaga pupunta yun eh. Now, bibigyan ko lang kayo ng idea ha. Kasi lumalabas dito yung Bea na pangalan. And may isang person dito na nagngangalang Bea na makikita mong siya yung mukha niya yung nandito. I am neither confirming nor denying na siya yan, ha? Pero ito, tingnan natin to. Ito pa eh. Nag-reply. Hindi, iba na to eh. Pero ang point dito, kada i-click mo yung mga videos niya, makikita mo yung pangalan na Bea. Bea Ann, Bea, yan. Tapos yan yung lalabas. I'm not sure kung siya yan, pero of course, yan lang yung nakikita ko publicly, but I'm neither confirming nor denying. My point here, kung kayo ay isang babae na may nag-cheat sa inyo, sa inyong relationship, please lang po seek legal help. Kasi gets ko naman kung bakit yung ibang tao is going to social media para mag-vent out. Kasi nga, dito tayo. Kasi nga, pag sa social media kasi, ang daming agad mag-validate ng feelings mo. Like, for example, kakausapin mo yung fan base mo, di puro pro na sa'yo yan, di ba? And nagiging pitfall kasi ng social media influencers or na kapag may something sila na gustong sabihin, pupunta agad sila sa social media without thinking of the legal repercussions ng mga bagay-bagay. I have been in both ends of the stick eh. Ibig kong sabihin, nagdemanda na ako at nademanda na ako. So I kinda know kung kailan ka dapat mag-easy-easy sa ginagawa mo. Kasi sarili mo lang yung pinahihirapan mo kapag hindi mo na-control yung emotions mo. Pwede ka naman sumagot in a very legal manner na hindi ka mapapatrouble. At yung nangyari kasi kay Meiko, gusto niya na kasi agad ng validation over her bad feelings. And posting, I believe, is one of the things na ginawa niya para ma-relieve. Yung immediate relief kasi yan eh, di ba? Ang dami mong fans. Yung mga fans mo, ang gagawin, ibabash yung kabila. Hindi kasi dapat ganun eh. Kasi may denial kasi si Patrick. I'm not saying na tama si Patrick and mali si Meiko. At hindi ko rin naman sinasabi na tamang-tama si Meiko tapos mali si Patrick. Ang akin lang talaga rito, kung gusto mong umute ng iba, then don't be in a fucking relationship. Simple lang naman yun eh. Kung puging-pugi ka sa sarili mo, edi wag kang umute wag kang mag-asawa, wag kang mag-anak, di ba? Eh putang ina mo kung gano'n, di ba? Kakainis eh. Ang daming tanga talaga sa Pilipinas eh. Piruin mo, nasa pasarapan ka na ng buhay tapos sabay may ganito pang issue, no? Pero again, to be fair dun sa kabila, let's hear his side of the story. Pero ako, I am in the understanding na meron talagang something. At least, sinasabi nga nila, when there's smoke, there's fire, di ba? And meron kasing screenshot. Alam nyo, yan ang pinaka nakakatakot na babae, nagkikip ng screenshot. So, may screenshot, tas may mga testigo daw na mag-a-attest na si Patrick talaga ay nakikipagkita to a certain Bea, and then a certain Bea said na, yo, aamin na ako na may nangyari, and nagkakainan pa nga. Alam mo yun, yung mga bullshit na ganyan. Man, sinasabi ko lang sa lahat ng lalaki rito, if you wanna sleep around, then sleep around and don't be in a relationship. Mahirap bang intindihin yon? Lalong-lalo na kung may partner kang napaka-supportive. I don't know the motivation ni Patrick kung bakit ginawa niya yung mga ginawa niya. Pero sabi ko nga sa inyo, let's hear his side of the story kung ilalabas man lang niya. Hindi naman siya compelled na magsalita sa social media. Pwede ka naman tumahimik tapos antayin mo na lang yung proseso. If it's going to court, then it's going to court. Simple lang naman yan. Pero para sa akin, nakikiusap ako sa lahat ng lalaki dito, if you wanna fuck around, then fuck around. Don't be in a relationship. Mahirap lang, hindi mo kayo nagwapo yung marami kang jowa. Hindi ka naman si Bugoy na quantity over quality, di ba? Find the quality girl and stick with her and have a happy life. Have a happy, fulfilling life. O, yun lang, mga lads.